Magandang umaga po sa bawat isa. Batiin po natin ang ating mga katabi. Yan. Good morning po. Welcome po sa ating Sunday service ngayon po umaga. Nandiyan po ang lahat na tayo po ay tumayo para po sa ating pag-uumpisa ay tayo po ay magpahanda sa Panginoon, magpalinis, magpasiyasat. At tayo po ay umawit sa kanyang banal na harapan. Nabitin po natin, O Panginoon, pinupuri ka namin, Lord God, pinasasalamatan sa umaga po ito. Lord, ihanda mo po ang aming puso, isipan, sa pagsamba, sa pag-aawitan, Lord. Let's come before the Lord with our humble hearts. Ikaw lamang po, Panginoon, ang Diyos na makapangyarihan po sa lahat. Lord, sa umaga pong ito, ay kinikilala po namin, Lord, ang iyong pong kadakilaan, ang iyong pong katapatan at kabutihan sa buhay po namin, Panginoon. At ngayon pong umaga, Lord God, kami rin po ay lumalapit sa iyong pong banal na harapan. Lord, humihingi po kami ng tawad sa amin pong mga nagawa, Panginoon, mga naisip, nasabi, Panginoon, na hindi po naging kalugod-lugod sa iyong pong harapan, Panginoon. And we pray, God, sa umaga pong ito, sa aming pong sama-samang pagsamba, ikaw po ang aming pong maranasan, sa aming pong kalagitnaan. Makapagpuri po kami sa iyo, Panginoon, in spirit and in truth, Panginoon. Ano man pong mga distractions, ano man pong gawa ng kaaway, Panginoon, ay aming pong sinasaway, Lord God, at ikaw po yung kumilos sa aming pong kalagitnaan ngayon pong umaga. Sa bawat sulok po ng aming church, ay maranasan namin ang iyong pagkilos, ang iyong pong kapangyarihan, sa aming pong pag-aawitan at sa pakikinig po ng iyong salita, Lord God. And sa aming pong speaker, Panginoon, ang patuloy na kalakasan ng ipagkulob mo po sa Kanya, wisdom, Lord God, anointing ang maranasan sa Kanyang buhay, sa Kanya pong pagbigkas ng mensahe, bawat salita, Panginoon. We know, God, na ang lahat po ng ito ay nagmula po sa inyo, Panginoon, at ginamit mo siyang instrumento, Panginoon, para ang bawat isa po ay mapagpala, Panginoon, magkaroon po ng wisdom, Panginoon, sa mensahe po ng Kanya pong hinanda, Panginoon. Ang mga kapatid po namin na papunta, ingatan mo, Lord God, sama-sama po kami sasamba at magpupuri po sa iyo, Panginoon. Maraming po salamat, Lord. Pinupuri ka namin, Lord, dinadakila sa umaga po nito sa pangalan ni Jesus. Amen. Amen. Sige po, basahin po natin ang ating pong verse mula sa unang mga Kronika 16:23. Lumapit ka kay Yahweh, buong sanlibutan, ipahayag araw-araw, bigay niyang kaligtasan
kaligtasan. Next po, ipahayag sa mga bansa kanyang kaluwalhatian, sabihin sa mga tao, gawa niya makapangyarihan. Palakpakan po natin ang Panginoon. Yes, God, tunay po magpakailanman and nararanasan namin, Lord God, pagpupuhin para sa iyo, Panginoon. Pagpupuhin namin, salamat. Tayo po'y pumalakpak para po sa ating Diyos. Magpupuri pa sa iba, tanging sa'yo lamang. Diyos na makapangyarihan, magpapailanman. Ang pag-ibig mo'y sapat sa kalinawan. Hanggang di ka nagbabago, magpapailanman. Sasabihin, nalang ko'y sasabihin, pagkat pag-ibig mo ay siyang mahalaga sa akin. Sa gitna ng malungkutan, ika'y papupurihan, pasasalamatan mo pagkailanman. Magpupuhin pagsamba. Magpupuri pa sa iba, tanging sa'yo lamang. Diyos na makapangyarihan, magpapailanman. Ang pag-ibig mo'y sapat sa kalinawan. Pagkat di ka nagbabago, magpapailanman. Ika'y sasabihin, nalang ko'y sasabihin, pagkat pag-ibig mo ang siyang mahalaga sa akin. Sa gitna ng kalungkutan, ika'y papupurihan, pasasalamatan mo pagkailanman. Ika'y ating sasabihin. Ika'y ating sasabihin, nalang ko'y sasabihin, pagkat pag-ibig mo ang siyang mahalaga sa akin. Sa gitna ng kalungkutan, ika'y papupurihan, pasasalamatan mo pagkailanman. Isang pabuti natin pagpuri, pagsamba. Sige po tayo po pumalakpak sa Panginoon. Hindi natin tayo makakapangalan. Pagpupuri, pagsamba natin natin sa iyo, Panginoon. Magpupuri pa sa iba, tanging sa'yo lamang. Diyos na makapangyarihan, magpapailanman. Ang pag-ibig mo'y sapat sa kalinawan. Pagkat di ka nagbabago, magpapailanman. Ika'y ating sasabihin, nalang ko'y sasabihin, pagkat pag-ibig mo ang siyang mahalaga sa akin. Sa gitna ng kalungkutan, ika'y papupurihan, pasasalamatan mo pagkailanman. Ika'y ating sasabihin. Ika'y ating sasabihin, nalang ko'y sasabihin, pagkat pag-ibig mo ang siyang mahalaga sa akin. Sa gitna ng kalungkutan, ika'y papupurihan, pasasalamatan mo pagkailanman.
kayo po ay nararapat bigyan ito, nararapat na itaas, nararapat na kilalanin po sa amin pong mga buhay na sa iyo po nagmumula ang lahat na amin pong mga natatanggap, Panginoon. Nararapat kang purihin, nararapat kang sambahin, Panginoon. Sa kabila ng kalungkutan, sa kabila ng mga kapaguran, Panginoon, ng aming mga lupang katawan, sa kabila ng mga kabisihan, Panginoon, salamat dahil yung presensya mo, ang aming kapahingahan, Panginoon. Sige po, dalhin po natin yung message ko ng Salamat sa dakila mo pag-ibig. Salamat sa pagyakap mo, Allah. Ang presensya mo ang ninanais ko. Ang puso ko ay para lang sa'yo. Dapat ka sa papuri, luwalhati at pagsama. Jesus, ika'y dakilain, magpakailanman. Dapat ka sa papuri, luwalhati at pagsama. Itataas sa ngalan mo, Ama. Hindi ka nagbabago. Tiwala ko'y ibibigay sa'yo. Mga pangako mo ang hahawakan ko. Mamamalaki sa kanila mo. Sa papuri, luwalhati at pagsama. Jesus, ika'y dakilain, magpakailanman. Nararapat ka sa papuri, luwalhati at pagsama. Itataas sa ngalan mo, Ama. Sa papuri, luwalhati at pagsama. Jesus, ika'y dakilain, magpakailanman. Nararapat ka sa papuri, luwalhati at pagsama. Itataas sa ngalan mo, Ama. Iliha'y luluhod sa'yo, itataas ang ngalan mo. Bawat labi ay mapupuri, Jesus, iyong likha't lumumunod sa'yo, itataas ang ngalan mo. Dahil ay nagsasabi, Jesus, dakila ka. Nararapat ka sa papuri, luwalhati at pagsama. Jesus, ika'y dakilain, magpakailanman. Nararapat ka sa papuri, luwalhati
luwalhati at pagsamba. Sa taas sa ngalan mo, nararapat ka sa papuri, luwalhati at pagsamba. Jesus, ika'y dakilain, magkakailanman. Nararapat ka sa papuri, luwalhati at pagsamba. Itataas sa ngalan mo, itataas sa ngalan mo, itataas sa ngalan mo, Yes, God, tinataas po namin ang iyong pangalan. Sa umaga po ito, dakila ka at karapat-dapat na sambahin, Panginoon. Hallelujah. Manatili po tayo sa verse ng Panginoon. Habang tayo po ay nag-pray, ating pastor. So tayo po ay lumapos sa panalangin. Panginoon, sa umaga po ito, kami po ay nagpupuri, nagpapasalamat sa iyo, sa iyong kabutihan, Panginoon, sa aming pong mga buhay. Sa umaga po ito, Lord, patuloy ka namin lululhatiin, sasambahin, sa pamamagitan, Lord, ng mga pasasalamat namin pong itataas sa umaga po ito. Sa umaga po ito, maraming pong salamat sa mga kapatid po namin na nagdaos ng kanilang kaarawan. Patuloy mo pong pagpalain ang aking mga kapatid ng kanilang buhay. Dinadalangin ko po ang iyong pong biyaya. Dinadalangin ko po, Lord, na ikaw ang Diyos na patuloy na sumama, Panginoon, sa kanilang buhay. Muli, Lord, sa panibagong taong ipinagkaloob mo, patuloy na ang kanilang buhay espiritual ay iyong palaguin. At muli mo po silang gabayan, pagpalain. Maraming salamat din po, Lord, sa mga kapatid po namin. Kung meron man po, Lord, na nagdaos ng kanina po, Lord, anibersaryo ng kasal, Panginoon, patuloy mo pong pagpalain ang kanilang pagsasama. Ikaw ang Diyos na magpala, ikaw ang Diyos na patuloy na magpatatag ng kanilang pagsasama, at dalangin ko, Lord, na maging sentro ng kanilang relasyon ay ang iyong pong pag-ibig, Panginoon, na siyang bumibigis po sa kanila. Maraming salamat din, Lord, sa mga panalangin na binigyan mo po ng katugunan. Na kung saan, Lord, ikaw ang Diyos na patuloy na tunay nga na tumutugon sa aming pong mga panalangin. At sa umaga po ito, patuloy pa namin itataas ang mga kahilingan, Panginoon, aking mga kapatid. Kung meron man po dito, Lord, naghihilingan patungkol sa kanila pong buhay espiritual, idinadalangin ko po, Diyos, ang patuloy po nilang paglago sa pananampalataya. Dalangin ko po, Lord, na bigyan po silang lagi ng kauhawan sa iyong mga salita, sa pananalangin at sa iyong gawain. Unahin ka nila, Panginoon, sa kanilang buhay. At dalangin ko po, Lord, pahalagahan nila ang patuloy na pagsunod po sa iyo. Ang patuloy na pagpa-priority, pag-una po sa iyo na siyang nararapat upang sa kanilang buhay ay mahayag ang iyong, Lord, katangian. Makilala ka na ng lubos na siyang magpapalagot at magpapalayo sa kanilang pananampalataya. Lord, sa umaga po ito, kung meron mang kahilingan sa mga pangangailangan, ikaw po ang umabot sa aking mga kapatid, sa anumang mga pangangailangan po nila. Ikaw ang Diyos na tumugon. At dalangin ko po, Lord, sa kanilang buhay ay ang patuloy na pagkatuto na ang pagsunod sa iyo, ang pag-una sa iyong kaharian at sa iyong kalwalhatian, ang siyang, Lord, susi upang ang mga pangangailangan po namin, upang ang biyaya ay dumaloy po sa aming buhay. Dahil mayroong kang pangako nang sabi mo, Lord, kung ikaw ay aming uunahin ang iyong kaharian at ang iyong kalwalhatian, ay daragdag mo na lamang po ang anumang bagay na kailangan po namin. So umaga po ito, kung meron mo pong kahilingan patungkol sa karamdaman, kung meron mang nararanasang karamdaman ng aking mga kapatid, o ang kanilang mga mahal sa buhay, sa pangalan mo po, Panginoong Yesus, ang dalangin ko po na patuloy nilang maranasan ang kagalingan na nagmumula po sa iyo. Ikaw ang Diyos na magbangon po sa kanila
sa maligng karamdaman. At ang iyong kapangyarihan ay patuloy po nilang maranasan. Sa umaga pong ito, Lord, kung meron man po mga suliranin, mga pagsubok na maaaring, Lord, nararanasan ng aking mga kapatid, madalangin po ako ng kalakasan na nagmumula po sa iyo. At kaya hindi, Lord, dalangin ko rin ang iyong pangungusap upang sa kanilang buhay, ang iyong pagtutuwid, ang iyong patuloy na paghubog ay patuloy, Lord, na makita upang sa ganitong bagay, Panginoon, ay kumilos po sila sapagkat ikaw ang Diyos na nais mo po na ang aming buhay ay maging angkop sa iyong naisip. Ayaw mo po, Panginoon, na ang aming buhay ay patuloy na naiimpluwensyahan ng mga bagay dito sa mundo. Dalangin ko po, Lord, ang tamang pagsunod, Panginoon, ang siyang ilagay mo po sa puso ng bawat isa ng aking mga kapatid upang, Lord, sa kanilang buhay ay makita nila ang iyong biyaya, makita mo nila ang iyong paggalaw, ang iyong pagkilos, Panginoon, sa kanilang buhay. Sa umaga po ito, kung meron mang po, Lord, mga pag-aalala, aking mga kapatid, sa iba't ibang bagay, bigyan po ng kapayapaan ang kanilang puso't isipan. Dalangin ko po, Lord, na ikaw ang Diyos na magbigay ng kapayapaan sa kanila. At dalangin ko, turuan po silang magtiwala po sa iyo sa lahat ng paraan, sa anumang bagay. Sa umaga po ito, dalangin ko po, Lord, ihanda mo po ang aming puso't isipan upang sa aming pag-aaral ay patuloy na matuto po kami ng iyong mga salita at sa gayon, sa pamamagitan ng iyong salita, ay patuloy kaming mahubog, maging kalakasan at paglago ng aming pananampalataya. Maraming pong salamat, O Diyos, sa umaga po ito. Sa iyo po ang lahat ng papuri at paglulhati sa pangalan ng aming Panginoon Jesus. Amen. Amen. Salamat po, Pastor. Maaari na pong makaupo ang lahat. Ngayon po, dako po tayo sa mga announcements po, mga gaganap po sa mga susunod po nating mga gawain. An IRM San Isidro Worship Service every Sunday po, 2 o'clock po ng hapon nakikita po dito sa church. And youth service, ito po ay gaganapin na po every Saturday at 4 o'clock po ng hapon. Midweek service and prayer meeting, inanayaan po ang lahat na sama-sama po tayong daluhan ng gawain pong ito at sama-sama manalangin po. Speaker po natin, Sister Susan Losada, worship leader, Sister Jasmine Gorbon, usher, Brother Michael Mendoza, and testimony, Brother Ray Losada. Sunday service, June 9, speaker po, Pastor Manny Castro, worship leader, Brother John Steven, tithes and offering encouragement, Sister Roda Mendoza, usher, Sister Laarling Acosta, and flower sponsor po ay Mendoza family. And ang ating pong Aita Community Mission, ginaganap po natin every Saturday, 8 o'clock po ng umaga. Ini-invite po namin na ang lahat na mag-join po sa gawain pong ito. Every kapisanan po ay welcome po na mag-join para po tayo ay pumunta po din sa Aita Mission. So nice ko lang pong i-share na yung mga bata po na tinuturuan doon is very excited sila pag nakita na po ng mga teachers. May bit-bit na silang mga upuan, tapos attentive, very active, at magaling po silang mag-memorize. Mabilis silang matuto sa mga tinuturo po na memory verse. Unang marinig pa lang nila, may mga words na agad na natatandaan yung mga bata. Kaya bago matapos si Sister Jasmine, Sister Roda sa pagtuturo ng memory verse, may mga marami ng bata yung nakaka-memorize po. Opo, nung nakaraan Tagalog na medyo mahaba yung paragraph ng ating Jasmine pero may nakakabisado. Kahapon po English at marami po yung nakakabisa so nakakatuwa po yung mga Aita. And kahapon din po wala pong tulay. Wala po kaming tulay na dinaanan doon sa lugar po kaya kami po ay lumusong doon sa ilog. Pero hanggang dito lang na po. Pero sa akin kasi hanggang dito ko siya. Yun, so para welcome po ang lahat para malalasan po natin yung pagpunta po dun sa Aita Community Mission. And thank you po sa flower sponsor ng umaga. Palakpakan po natin, Brother Raynan and Sister May Lasada. Ngayon po, handa po natin
ang ating pong heart and mind and Bible po para sa pakikinig po ng message. Palakpakan po natin ang ating pong pastor, Pastor Manny Castro. Okay, good morning po sa atin. Good morning. Ayan, so salamat po. Tayo po ay muli narito, bagamat marami pa rin po yung wala po sa atin. Ano ho? Napaka-busy po ng tao talaga sa buhay niya. Ano ho? Nakakalungkot lang minsan yung pagka-busy ng tao. Ang pinaka-importante nakakalimutan yung lumikha po sa kanya. Ano ho? So, lagi po nating tandaan, huwag nating ipagpapalit yung isang napakahalagang bagay, ano ho, sa mga bagay dito sa mundo, dahil yung ating pong relasyon sa Panginoon, ang siya pong pinaka-importante sa buhay po natin. Amen. Okay, may tinatanong po yata si Nanay Letty. Nay, mamaya nyo na lang po itanong. Ayan. Okay, so, yan na po. Patuloy natin ipag-pray. Encourage po natin yung ating mukhang kapisanan. Lalo-lalo na po. Mas maganda po kasi natatandaan natin yung hindi umaaten. Tapos dun sa kanilang mga personal na mga tawag dito, FB, ayan, or chat or tawag, follow up po natin sila. Kasi hindi natin alam, baka meron silang mga problema. Pero dapat po kasi ang tao, the more na ikaw yung nagkakaproblema, mas lalo ka nagiging malapit sa Diyos eh. Baliktad po kasi yung sistema ng tao. Kapag ang tao nagkakaproblema, bakit kaya lumalayo sa Diyos? Diba? Kaya nga po lagi kong tanong, kailan mo ba kailangan ng Diyos? Sa panahon na marami kang mga pagsubok sa buhay, mas kailangan mo ang Diyos. Pero bakit ganun ang response ng tao? Kung kailan may problema, doon mo wala. Kaya nga po mas lalong nagiging worse, mas lalong napapalayo ang tao kapag ganun yung pamamaraan. And actually, ang gumagawa po nun ay ang kaaway, ang demonyo, na binibigyan ng maling kaisipan ng tao. Actually, ang inilalagay ng kaaway sa isip natin yung kaisipan na parang wala namang ginagawa ang Diyos. Di ba? Okay. Alam niyo po, kapag maraming bulong ang kaaway, kasi ganito po yan kapag tayo ay nagpapatuloy na nakakonek sa Diyos, particularly, siyempre, sa salita niya, sa pananalangin, sa mga gawain, alam niyo po, kahit ano man yung sabihin ng kaaway po sa atin, kahit ano man yung mga bagay na tawag dito, iba to sa atin ng kaaway, alam niyo po, mas mananaig yung mga bagay na pinag-aralan po natin. Kaya nga, bakit mahalaga yung pagdi-devotion? Kasi ang devotion, minsan on and off. Kapag lang nasita, pagdi-devotion. Kapag wala nang pumapansin, babalik ulit. Hindi ko maintindihan kung ano ba talaga yung gusto ba nating mangyari. Parang hindi siya lifestyle Kasi pag lifestyle siya, yung ginagawa natin, parte po yan ng ating buhay pag sinabing lifestyle. Bahagi ng iyong buhay. So hindi mo na kailangan na meron pang tawag dito, meron pa laging magpa-remind. Kasi dapat ikaw alam mo na mismo sa sarili mo bilang Kristiyano na hindi ka na dapat nare-remind. Ito yung everyday na buhay mo. Ito yung everyday na gagawin mo. Amen.
So, yun yung dapat na i-build natin sa ating buhay, maging kaisipan natin. Kasi ang buhay po natin ay may layunin. Amen. Okay. So, ang buhay po natin merong layunin. Tingnan mo nga yung katabi mo. Ayan. Sabihin mo sa katabi mo, merong layunin ng Diyos sa atin. Okay. Parang nahihiya mo yata kayo sa katabi. Galit po ba kayo sa katabi mo? Ayan. So, sige, batiin niyo po muna yung katabi niyo. Sabihin niyo sa katabi niyo, good morning sa'yo. Ayan. So, napakahalaga po niyan, ano po, na ma-remind po natin sila, ano, doon sa kahalagahan ng gawain. Tingin ko kasi, pag alam niyo po, pag-a-attend talaga tayo, wala yung upuan eh. Di ba? Wala yung upuan. Kaso nga lang, kaya alam mong maraming wala, ang daming upuang bakante. Ano? Pero, pagka tinignan mo doon sa ano po ng membership, ano, actually, yung mga umaattend naman talaga, mabibilang mo siya eh. Nga lang, parang ang nangyayari sa loob ng church is shifting. Ano? So, learn to prioritize. Ano? Actually, hindi lang learn eh. Kasi pag aaralan mo pa yun eh, isabuhay mo ay yung pinakamaganda. Isabuhay mo ang pagpa-priority sa Panginoon. Huwag mo siyang ipagpapalit. Lalo-lalo na yung mga oras para makasama mo siya, oras para ikaw ay makapag-aral. Amen. Okay, patalastas po yan. Okay. So, ano ba yung ginabang dito? Okay, yung oras yan. Sige. Yung oras ng ating para sa Panginoon, huwag po natin ipagpapalit. Ano ho? Kasi yung mga bagay na gagawin natin, hindi naman siya emergency, di ba? Okay. So, kasi ganito po yan mga kapatid. Gusto ko lang i-explain ng konti. Yung mga bagay kapag naumpisahan ka ng away, halimbawa, napakasipag mo sa gawa, naumpisahan mong hindi na umattend, naka-points na siya doon. Unang puntos yun. Tapos may susunod naman na yun. Pangalawa, hindi ka na naman umattend. Yung tawag din, at yung sigla mo, sa puso mo, unti-unting namamatay kasi yan eh. No? Unti-unting namamatay. Kasi bakit? Kasi, yung pag-attend po natin, nakakakuha tayo ng lakas sa Panginoon. Amen. Spiritual strength through His Word. Hindi lang yun, doon sa ating pag-worship. Kasi part ng ating pagsamba ay may kantahan. Di ba? Kumakanta tayo. Ano po? Kanina hinawakan ko na yung kasi kulang po yung tutugtog eh. Ang problema nung hawakan ko, wala pala sa tono yung bass. Ayan, yung mga instrumentalist natin, dapat gawin nyo laging nasa tono yan. Kasi syempre, pag hinawakan yan, emergency, hawakan po natin para matutugtog natin ng maayos. Ayan. So, hopefully, makita ko makumpleto naman yung mga salam. No? Nakakalungkot kasi, pag Sunday, bungi-bungi yung mga tutugtog. Unlike dati, no? Parang pag nakita mo dito kompleto. So, pasiglahin po natin. No? Lahat ng mga po natin, lahat ng mga gawain natin department, kapisanan, pasiglahin po natin kasi tayo rin po ang makikinabang pag lumalago po tayo. Amen? Ang simbahan din, nag-grow kapag sabay-sabay tayo lumalago. No? Bigyan natin ng panahon. Huwag natin ubusin yung oras natin sa trabaho. Kasi masyado na nyo po, ang pinaka-problema talaga po sa atin, tali tayo masyado sa trabaho. Ubus yung oras natin. Minsan yung kakaunting oras na ibibigay natin sa Diyos, na i-compromise pa sa ibang bagay. So, learn, pag-aral, huwag palang learn, sinabi mo na, sa buhay natin, yan, yung pagpapahalaga sa gawain ng Panginoon. Kasi ganito po, si Lord kasi pinahalagahan ka. Tingin nyo, kung hindi tayo papahalagahan ni Lord, buhay pa kaya tayo ngayon, hindi na, patay na tayo. Imagine niyo po, 24 hours ng bawat araw, ang Diyos ang siyang nag-iingat, gumagabay, di ba? Sa mundo natin, sa kalikasan,
sa pagpo-provide ng hangin, pagpo-provide ng ating pagkain, pagpo-provide ng lahat. Sinusustain po yan ni Lord. Kasi ang pag-ibig ng Diyos, para sa lahat ng tao, hindi siya namimili. Mahal niya yung mga taong kumikilala sa Kanya, mananampalataya, mahal niya rin yung mga taong makasalanan. So, very fair ang pagmamahal ng Diyos. Hindi siya tumitigil magmahal. Amen. So, kumusta kaya yung ating pong pagmamahal sa Panginoon? Ganun po ba kaalam yung pagmamahal natin? Dapat, inaalagaan po natin yan. Amen? Tandaan po natin, ang ating ugnayan po sa Diyos ay relasyon. Okay? Relasyon. May ugnayan tayo sa Kanya, hindi lang natin kinikilala sa Diyos, kaya tayo tinawag na mananampalataya ay dahil doon sa bind ng ating relasyon na tinatawag na relasyon natin sa Diyos at sa atin. Kaya yung relasyon po na yon, dapat yun nag-grow po. Kasi, ang gusto ng Diyos, yung layunin niya, ay marating po natin. Alam niyo po, kaya minsan sa buhay po natin, tingnan niyo po, may mga bagay sa buhay po natin isang paulit-ulit. Di ba? Hindi ka ba nagtataka, bakit paulit-ulit na nangyayari? There's something wrong. Kapag ang isang bagay paulit-ulit, kapag hindi ka makaalis sa isang bagay, merong dapat kang matutunan. May bagay na gustong ituro ang Diyos na baka hindi mo, ng tawag dito, ini-ignore mo lang, pero hindi mo pinapansin. Kapag ganun po ang ating sitwasyon, kailangan mag-isip tayo. Kailangan natin mag-pray, Lord, ano ba yung itinuturo mo sa akin? Lord, ano ba yung bagay na gusto mong ayusin sa akin? Kasi kapag may mga bagay na bumabalik, hindi mo na overcome, paulit-ulit lang, tingin ko, may bagay kang hindi pa natututunan at ang gusto ng Diyos ay matutunan mo yon. Ang gusto ng Diyos, ituwid yung buhay mo. Ang gusto ng Diyos, ayusin yung buhay mo. Pero kapag hindi tayo nag-response, babalik at babalik lang po yun. Nakakapagod po yun sa pelikula nga, pag nanood ka ng pelikula, di ba? Ako parang minsan, madalang lang po ako makapanood ng mga teleserye. Actually, napipisit ako sa mga teleserye. Kasi bakit? Kasi kwento, paulit-ulit, no? Paulit-ulit, ano ba naman itong, ano na to? Dito na to, di ba? Ano ba naman itong magsasabi na to? Sasabihin nila, aabot pa ng ilang ban bago masabi yung sasabihin. Okay, ang hirap po ng paulit-ulit, paikot-ikot. Kasi, ang buhay po natin, ulitin ko, merong purpose. Gusto nyo ba marating yung purpose ng Diyos? Parang ang lungkot naman ng ibig. Okay, gusto po ba natin marating yung purpose ng Diyos sa buhay po natin? Amen. Gusto ko pong ipaalam po sa bawat isa sa atin na ang layunin ng Diyos ay napakaganda. Napakaganda ng layunin ng Diyos. Gusto ng Diyos na yung ating buhay, ito po, ay pagpalain po niya. Gusto ng Diyos na ating buhay ay magamit niya ayon po sa kanyang naisip. Okay. So, sa umaga po ito, tignan po natin, sa ating po pag-aaralan, sa umaga po ito, yan, kung kayo, meron po kayong mga Biblia, samahan niyo po ako dito po sa Philippians chapter 3, verse 12 to 16. Okay, kung may Biblia po kayo, makibukas po kayo sa akin, at aking pong babasahin, sundan niyo lang po sa inyong mga mata, tayo po lahat ay magsitayo, para po sa paggalang, sa pagbasa ng salita ng Panginoon. Ulitin ko po, Philippians o Pilipos, Kapitulo 3, talatang 12 hanggang 16. Ang sabi niya po rito, hindi sa nakamtan ko na ang mga bagay na ito, hindi rin sa ako'y ganap na, ngunit sinisikap ko may sa katuparan ang layunin ni Kristo Jesus nang tawagin niya ako. Mga kapatid, hindi ko ipinalalagay na natupad ko na ang mga bagay na ito. Ang ginagawa ko ngayon, nililimot ang nakaraan at sinisikap na makamtan ang nasa hinaharap. Nagpapatuloy nga ako tungo sa hangganan upang kamtan ang gantimpala ng pagkatawag sa akin ng Diyos sa pamamagitan ni Kristo Jesus, ang buhay na hantong sa langit. Ganyan ang dapat na maging isipan ng mga matatag na sa pananampalataya. Kung hindi ganito, ang inyong paniniwala, ito'y ipauunawa sa inyo ng Diyos. Ang kailangan lamang,
ay may pagpatuloy natin ang ating mga natutuhan. Pinagpala po ng Diyos ang kanyang mga salita. Tayo po ay sumandaling manalangin, Panginoon, sa umaga po ito. Pagpalain mo po kami sa pamamagitan ng iyong salitang aming pag-aaralan. Bigyan mo po kami, Lord, ng sapat na kaunawaan sa tulong at gabay ng iyong banal na Espiritu. Kung meron ka man pong nakikitang karumihan sa aming puso, bunga ng aming mga pagkukulang, mga pagsuway, mga pagkakasalang nagawa, dinisin mo po kami ng iyong banal na dugo. Ihanda mo po ang aming puso, gawin mo po kami karapat-dapat. At sa pamamagitan ng aming pakikinig, matutunan po namin sa tulong at gabay mo po ang iyong mga salita. Itimo mo po ito, ilagay mo po ito sa aming puso at aming ingatan at aming isabuhay upang kami lumago sa aming pananampalataya. Sa pangalan ng aming Panginoon Jesus, Amen. Amen. Pwede na po kayo maupo. Okay. So, dito po sa ating binasa, kung titignan po natin, no, may kinukwento, may binabanggit si Apostol Pablo. Si Apostol Pablo po ay punong-puno ng karanasan. Marami siyang experience. So, yung mga experience niya, kung titignan mo, kung babasahin mo, particularly dito sa dito sa New Testament, kasi andyan yung mga tinatawag na yung epistles na tinatawag, na kung saan halos karamihan ng epistle ay sulat po ni Apostol Pablo. At alam niyo po ba, nang itong epistle na ito, nung sulat niya po yan, punong-puno siya ng karanasan. Ikinukwento niya yung kanyang mga karanasan sa kanila. At yung mga karanasang nararanasan niya, hindi ganun kadali, napakadaming hirap. Pero makikita natin na yung kanyang buhay ay kanyang ipinagpapatuloy. At binabanggit niya na hindi niya maikukumpara yung sayang nararamdaman niya nung siya ay nakakilala at naglingkod sa Panginoon kumpara doon sa pagiging kanyang pariseo. Okay. So, ano ba yung meron si Apostol Pablo? Ano ba yung naranasan niya? Okay. Si Apostol Pablo po, nung siya ay makakilala sa Panginoon, nakita niya po yung purpose ng kanyang buhay. Amen. So sa purpose ng kanyang buhay, hindi siya tumitigil kahit ang daming mga bagay siyang pinagdadaanan. Kasi ang buhay po ng isang Kristiyano, hindi po siya smooth na kansada, hindi po siya highway na smooth na mga pag nag-travel ka ay smooth yung buhay. Hindi po. Ang lakarin po natin, ang daanan po ng ating buhay ay marami pong mga bagay kang pagdadaanan. May mga baku-baku dyan. May mga paakyat dyan. May mga pababa dyan. So, ganun mo i-picture yung iyong nilalakaran ng iyong pananampalataya. Pero, yung daang dinadaanan mo, kung ikaw ay nasa Panginoon, dapat tukoy mo, dapat alam mo yung layunin. Amen. Hindi mo ginagawa yung isang bagay na parang nanguhula ka lang kung saan ka pupunta. Hindi po ganun ang pagkatawag sa atin. Manapay ang Diyos, nilinaw niya, kinilino niya sa ating puso, sa ating isip, kung ano yung gusto niyang mangyari sa buhay po natin. Tama po ba? Okay. So po, makita na kanyang salita, pag nag-aaral ka, tignan niyo po, ang pagkakaiba nung hindi ka Kristiyano, ito po yun. Nung hindi ka Kristiyano, magbasa ka ng Bible, naiintindihan mo ba? Di mo maintindihan. Parang ang gulo-gulo. Di ba? Kahit nga ako yung mga matalinong tao, basahin yung Biblia. Hindi niya rin maintindihan kasi bakit? Ang Biblia kasi, ang pagkakaiba niya, spiritual po kasi ang ano po nito eh. Unlike sa mga books na binabasa ng mga matatalinong tao, madali nila maintindihan. Pero ito iba. Di ba? Ito ay kapangyarihan ng Diyos. Na kapag ang isang tao ay hindi nakakilala sa Panginoon, hirap niya pong maintindihan to. Kailan ba natin na-enjoy lang na basahin yung Bible? Panahon na tayo ay makakilala sa Panginoon. Pero marami nagbabasa ng Bible. Okay. Yung pong mga kapatiran po natin, natatandaan niyo po ba yun? Yung dito po sa San Isidro, nung hindi pa po nagagawa yung
church na pinag-aanoan natin, meron tayong kapatiran doon, masipag umaten. Pero, sa kasawiyang palad, ano po, siya po ay binaril. Okay, natatandaan niyo po yun. Nakalimutan ko na yung pangalan, babae po yun. Ano? Pupuntahan nga sana namin sa kung saan siya binurol. Kinuha pala siya ng parang anak yata. Hindi rin alam ng mga kapitbahay kung saan dinala. Okay. Alam niyo ba yung pumaril sa kanya? Yung pumaril sa kanya, basa ng Bible. Biruin niyo yun? Di ba? Sana kung nagbabasa ng Bible yun, alam niyang yung ginawa niya, hindi tama. Di ba? Kasi hindi niya naman naintindihan yung kanyang binasaway. Kasi nga, wala siyang malinaw na ugnayan sa Panginoon. Hindi totoo yung kanyang pagre-research, pag-aaral. Maaaring gusto niya lang magkaroon ng kaisipan, kaalaman, pero yung meaning, hindi niya na-catch. Kasi bakit? Kasi ang Panginoon, pinapaintindi niya lang yung meaning ng Bible doon sa mga tao na merong ugnayan sa Kanya, particularly, nag-i-start ka kapag ikaw ay naging isang mananampalataya. Bakit mo naiintindihan yung Bible? Kasi ang author po ng Bible is the Holy Spirit. Kaya ngayon naiintindihan mo siya kasi sa pamamagitan ng paggabay ng Banal na Espiritu, ipinauunawa sa iyo ng Banal na Espiritu yung every word na iyong babasahin. At bakit ipinauunawa ito ng Banal na Espiritu? Kasi yung Banal na Espiritu, siya yung sinend para ikaw ay gabayan sa iyong pananampalataya, para ikaw ay lumago. Amen. Kaya nga, napakahirap kapag ikaw on and off sa salita ng Diyos. Hindi mo talaga maiintindihan kung ano yung gusto ng Diyos sa buhay mo. Kaya nga si Apostol Pablo, ang kagandahan po sa kanya, si Apostol Pablo po, hindi siya on and off. Lagi siyang on. Lagi siyang nasa salita ng Diyos. Lagi siyang naka-connect. Hindi siya nawawala. Hindi niya kinakalimutan yung kanyang araw-araw ng pag-aaral. Hindi niya kinakalimutan yung pananalangin. Hindi niya kinakalimutan yung pagdalo sa gawain, yung pagtitipon na ginagawa niya. In fact, siya po yung nangunguna doon. Ano po? Dahil naiintindihan niya yung content ng Bible through the work of the Holy Spirit. Okay. Kaya nga po yung Biblia, napakahalaga, no? Ito yung nagtuturo sa atin ng direksyon na ating buhay. Hindi ikaw yung may alam. Hindi yung alam mo rito. Hindi yung tinuturo ng mundo. Di ba? Ngayon kasi ang daming mga kaalaman eh. Pero pag pinakinggan mo, parang tama yata. Di ba? Kaya nawiwiling nakikinig kasi ang daming pang-attract. Pero sasabihin ko po sa inyo, ito lang po yung magsasalita ng totoong buhay mo. Ito lang yung magsasabi kung saan ka dapat dumaan. Ito lang yung tutukoy kung ano ang layunin talaga ng iyong buhay. Hindi mundo. The more na ikaw ay mas maraming oras ka sa mundo, mas na-attract ka ng mundo. Kasi bakit? Ang dami niya kasing naituturo sa iyo. Tandaan po natin, yung mga bagay sa mundo, tinuturuan tayo hindi naman lumapit sa Diyos. Tuturuan ka niyang lumayo. O unti-unti ka niya yung oras mo, panahon mo, hanggang sa mawalan ka na ng time. Hanggang sa dumating na build na yung tinatawag na wala nang gana. Okay. Pero tingnan nyo, kapag ikaw ay nananatili sa salita ng Diyos, hahanapin mo. Di ba? Okay. So, hahanapin mo siya, magiging lifestyle mo siya. Yun po yung dapat talagang mangyari po sa atin. Si Apostol Pablo, ganun po yung kanyang buhay. Kaya kung titignan po natin, anuman yung mga pagsubok na dumating sa kanya, tuloy-tuloy lang siya kasi alam niyo yung purpose ng kanyang buhay. Okay, so sa umaga po ito, introduction pa lang po yun. Hindi pa po message yun. Okay, so itong ating pag-aaral, pinabagatan po nating destination. Yan. Anong tawag po sa destination? Okay, ayun. So, destination. Ano ba yung sabihin ng destination? Destination of Tagalog, di ba? Okay. Okay. Meron pa bang angkop na ano? Okay. Patutunguhan.
Okay. Tama ba yung patutunguhan? Ano yung pagkakaiba ng patutunguhan sa direction? Ayun! Okay. Okay, meron tayo ano dito, meron tayo matandang teacher. At sabi ni nanay, doktor pa to, doktor. Kasi doktor to, papaniwalaan natin. Okay, pook na patutunguhan. Ayun, ang ganda lang yung pagkakaano. Okay, destination, the journey of your life. Ang buhay po natin is a journey. Amen? Kapag ikaw ay isang Kristiyano, may journey ka. Ito yung journey mo, ito sa pananampalataya, tungo doon sa layunin ng Diyos. Okay, may tatlong bagay lang po tayong pag-aaralan po dito. Pero bago po yun, tignan muna po natin yung question po dito. Pakiclick nga po. Pakibasa nyo nga po. Ano ang mga bagay dapat natin gawin upang maihanda ang aming sarili ng pag-iinok sa mga plano? Okay. Actually, napakagandang tanong po niyan. Ano ba yung mga bagay na dapat natin gawin upang maihanda? Kasi dapat yun yung pinag-uukulan natin ng panahon eh. No? Yung bawat gagawin natin, hindi pwedeng walang dahilan. Dapat ang bawat gagawin natin ay angkop sa gusto ng Diyos. Ito yung magandang question. Ano ba yung mga bagay na dapat natin gawin para maihanda? Yun yung dapat natin pinag-uukulan ng panahon. Okay. Na sa ating sarili, sabi niya, may upang maihanda ating sarili na maging, ano sabi niya? Angkop sa mga plano ng... Ano ba yung sabihin ng angkop? Tama. Tugma. Di ba? Tugma. Okay, angkop. Doon sa plano ng Diyos. So, ano yung pagkakaiba niyan? Kapaligtaran niyan, hindi angkop. Hindi tumutugma. Okay. Kapag hindi tumutugma doon sa plano ng Diyos, hindi mo maintindihan yung plano ng Diyos. Ang dami mong tanong. Sigurado. Kasi bakit? Hindi mo kasi naiintindihan. Tandaan po natin, ang taong maraming tanong talaga, hindi niya talaga naiintindihan. Diba? Kasi bakit? Kaya siya nagtatanong. Diba? Kaya nga maraming Kristiyano, ang daming question sa buhay. Ang tagal-tagal na sa simbahan, ang dami pa rin tanong. Diba? Eh, Diyos sumasagot naman eh. Sa aling paraan? Sa pamagitan ng kanyang salita. Sa impression. Kapag ikaw nagpipray, merong nilalagay sa puso't isip mo ang Diyos. Nangungusap ang Diyos. Amen? Dahil ang Diyos ay buhay. So, ito yung dapat nating paghandaan. So, si Apostol Pablo, dito niya pinrepare yung kanyang buhay. Amen? Tatlong bagay lang po ito ating pag-aaralan. Paano ba i-pinrepare ni Apostol Pablo? Meron ba akong tubig? Wait lang po ah. Sorry na po muna. Yan, mayroon po kasi magsalita ng tuloy-tuloy, no? Okay, so tatlong bagay yung kanyang ginawang paghahanda. Napakasimpleng word lang po nito pero matatandaan po natin. Yung una po ay pakiclick. Pakibasa nga po. Right mindset. Okay. Ano yung niya nakapaloob doon? Pursuing the right purpose of your life. Okay. So dapat ito yung gawin nating mindset. No? Na yung layunin ng Diyos ang laman ng utak natin. Kasi pwedeng maging dalawang bagay yan. Yung layunin ng Diyos o yung layunin ng kaaway. Kapag sa ating utak, ang nananatili at ang mas marami, yung mga bagay na gusto ng kaaway na i-attract tayo sa mundo, ang magiging buhay natin, aangkop ba dun sa gusto ng Diyos? Tingin nyo? Hindi. Kapag mas maraming laman yung utak mo na patungkol sa mga bagay sa mundo, mas doon ka ma-attract. Mas doon ka nagbibigay ng panahon. O, di ba? O, ito lang, isa lang. Mga kabataan, naalala ko tuloy yung mga taga San Isidro. Di ba? Gawain sa linggo. Gawain ng linggo. Nagbigay si Kuya Jun ng binigyan ng pang aatay, may gawain pala, aaten. Parang ano yata yun. Christmas party. Christmas party yun, natatandaan pa, Christmas party pala. Binigyan niya ng pang Christmas party. E di syempre, gawain ng youth. Pero ang ginawa nila,
Inuna nila iniba nila. Ginawa nilang pang-swimming yung yung binigay na pera, kaya tuloy nagalit si Kuya Jun. O syempre, kasi gusto niya na tulungan sila na lumago, pero bakit na-divert doon yung utak nila? Bakit, imbis na pumunta sa Christmas party, o sa kabataan yata no? Gawain ng Panginoon, napunta doon sa pagsiswimming. Alam niyo po ang dahilan? Kasi yun nasa isip nila. Yun nasa puso nila. Kung ano yung mga bagay na nasa puso at isip mo, yun yung kontrol sa'yo. Ano ho? Hindi po pwedeng napunta ka sa isang bagay na ginawa mo na wala ka sa sarili mo, hindi po totoo yun. Bawat gagawin mo, kumilos ka lang, lumakad ka lang, halimbawa, dito po ako. Ayan. Asan po yung pulpito ko? Yung ginagamit natin pulpito. Ito po, di ba? Okay. So ngayon pupunta ako dito. Sa tingin nyo, bakit ako nakapunta dito? Bakit ako nakapunta dito? Ha? Meron din, bakit ako napunta rito? Ate Jude, pa-translate. Ito yung translator na siya. Okay, ulitin ko. Paano ako napunta rito? Okay, tamang direksyon? O naglakad ako? Okay, alam niyo ang totoong ginawa ko kung bakit ako napunta rito? Nag-decide ako. Tama? Hanggang hindi ako nag-decide na pumunta ron, hindi ako makapunta. Bawat gagawin po natin sa buhay natin, decision. Kung ano yung pipiliin natin, kung tayo ba ay gawain ba ng Panginoon o gawain sa mundo ibang bagay, maglalamyerda ako, mas masarap mag-swimming. Diba? Mas masarap gumala. Diba? Kaysa doon sa, ano tayo simbahan. Okay. Alam niyo po kaya yung mga bagay na hindi mo ma-enjoy kasi iba yung laman ng puso mo, iba yung laman ng isip mo. Kasi kung ang laman ng puso mo at isip mo ay patungkol sa Diyos, hahanapin mo siya. Mauuhaw ka. Imposibleng walang kauhawan kung yun yung laman ng puso mo at isip mo. Kaya lang hindi nangyayari kasi wala nga yun. Iba yung laman ng utak, iba yung laman ng puso, kaya mawawalan ka talaga ng panahon. Ano? So, ito yung magandang i-ayos po natin. Ano? So, mindset, di ba? Nagkakaroon tayo niya ng mindsetting. Kailangan i-prepare ko yung sarili ko. Mindset. Okay. So, ito yung tamang gawin. Yung mindset natin, patungkol sa layunin ng Diyos. Sabi niya dyan, ngunit, pakibasa nga po yung verse. Ngunit sinisikap ko may sa katuparan ng layunin ni Jesus. Okay. Actually, yun yung mindset niya. Sinisikap niya may sa katuparan ang layunin ni Kristo nang tawagin siya. Tayo mga Kristiyano sa panahon mo ngayon, ano ba yung sinisikap po natin? Ano yung pinagsisikapan po natin? O ikaw makakasagot niyan. Ganito po yan. Ang totoong pinagsisikapan mo sa buhay mo kung ano yung nauuna, kung ano yung mas marami kang oras. Hindi po totoong nauuna ang Diyos na, di ba? Pumapalya ka, una ba yung Diyos doon? Hindi. Sa trabaho mo, pumasok ka nga, sabihin mo sa trabaho, ay boss, inuuna ko naman yung trabaho ko, pero papalya-palya ka ng Baka sabihin sa'yo ng boss mo, sira ulo ka ba? Paano mo uunahin, ipapalya-palya ka nga? Nagigets niyo po? Ang ibig sabihin po, kung ano yung mga bagay na talaga pinagpupuusan mo, lilitaw sa buhay mo. Makikita, may mangyayari. At mangyayari lang yan kung ikaw mismo, sa sarili mo, kasi ganito, kahit anong remind sa'yo ng ibang tao, hanggat hindi ka pumilos, walang mangyayari. Kasi desisyon mo pa rin ang masusunod. Pag andito ako, sinabi nyo, ay pastor, pumunta ka doon. Hanggat ayoko, wala kayong magagawa. Walang sino mang tao ang makakapagpakilo sa kapwa niya tao, hindi yung mismong tao na nasa kanyang sarili.
Kaya ang ibig sabihin, yung pagmamindset po natin, ikaw yung gagawa. Tutulungan ka lang ng iba. I-remind ka lang. Pero ikaw yung magde-decide. Kung gusto mo bang gawin to, hindi. Kung gusto mo ba talagang maintindihan yung layunin ng Diyos, kung gusto mo ba talagang pagsikapan yung purpose ng buhay. Napakahalaga po ng mindset. Okay. Meron po ba tayong mind? Para nag-isip pa kayo. Meron po ba tayong mind? Meron, mga kabataan, may mind ba kayo? O, kalalaki yan, may mind ba? Mga YM mo, may mind ba tayo? Okay, sa kababaihan, may mind po tayo. Okay. Ano na lang ang kulang? Di ba? Alam mo pre? Di ba? Meron ka lang mind. Iset mo na lang. Mindset. Di ba? Pero, meron pang isang kulang eh. Ano pa yung kulang? Mindset lang, wala yung right. Kasi pwedeng iba yung mindset mo. Dapat merong tinatawag na right mindset. Pag sinabing right mindset, ang pinag-usapan po natin dito, biblical perspective, it's about the Word of God, the will of God, the purpose of God sa buhay po ng bawat isa po sa atin. Huwag po natin papabayaan to kasi sayang lang buhay po natin. Tingnan niyo, dami mga tao. Pag mamamatay, doon palang makikita yung kahalagahan ng buhay niya. Pastor, di ba? Sana po, pagbigyan pa ako ng Panginoon, mabuhay pa ako. Mabuhay pa ako ng matagal. Bigyan niya pa ako ng dagdag buhay. Pag tinigyan ako ng dagdag buhay ng Diyos, maglilingkod ako sa Kanya. Bakit ganun yung tao? Bakit kung kailan mamamatay itong gusto maglingkod? Hindi ba pwedeng buhay ka ito ka maglingkod sa Panginoon? Hello? Kasi nga, doon lang siya na ang tawag dito, doon niya lang na-realize. Kasi pag nasa mundo ka, hindi mo na-realize yun, nalilibang ka kasi. Pero ang Word of God, paparemind niya sa iyo yung mahalaga. Amen? Bakit ka andito sa loob ng church? Ano yung purpose mo? Para lang makinig ng makinig sa kakadaldal ko? Di ba? Kung ganun lang yung mo, gusto mo lang makinig pero hindi mo i-apply, you're wasting your time. Kasi bakit? Wala ka mapapala. Hindi ka lalago. Kahit anong ganda ng mensahe, hanggat hindi ka nagdesisyon na, Lord, gusto mong isa buhay ito, walang mangyayari. May nangyayari lang sa buhay natin kapag tayo mismo ang kumilos, nagkaroon tayo ng right mindset. Pag sinabing right mindset, dapat meron po yung aksyon naka-akibat. Na kung ano yung gusto ng Diyos, ano yung plano ng Diyos, doon ka lalakad, doon ka hahambang. So, nagdesisyon ka magkaroon ng right mindset, natural, kailangan ka rin magdesisyon na lumakad doon sa plano ng Diyos. Nagigets niyo po? May action lagi. Sabi nga po nung isang scientist, in every action, ano pong kasunod na? There is a... Ano yung kasunod na? Nay, parang kulang nila. In every action, there is a... Ayun! Talaga naman. So, sharp pa. Sharp pa, oh. Okay. So, in every action, there is a equal reaction. Totoo yun. Subukan mong huwag gumawa. Diba? Huwag kang magtrabaho, may pamapapala ka ba? Wala. Subukan mo huwag mag-soul winning. Dadami ba tayo? Hindi. Subukan mo huwag mag-alaga. Meron bang mapoproduce ng mga leader? Wala. Kasi bakit? Wala kang action. Kapag umaksyon ka, may equal reaction. Merong bunga. Merong nangyayari. Kaya sa pagkakaroon natin right mindset, action ka dyan. Gagawin mo yan. Yung lahat ng pinagagawa dyan, yung mindset mo, gagawin mo talaga yan. Merong action. At kapag ginawa natin yun, may mangyayari. Ganun po si Apostol Pablo. Hindi siya tumitigil. Tama yung buhay niya. Ano? Yung mundo, hindi yan yung buhay niya. Ang buhay niya ay na kay Kristo. So dapat ganun din po tayo. Baka kasi mas mahaba yung oras natin sa mundo, tapos sasabihin natin Kristiyano tayo. Pero wala tayo sa purpose ng Panginoon. No? Ang tawag po doon, deceive.
Maraming Kristiyano nadidisip ng kaaway. Alam nyo ba ang nadidisip? Paano ba nangyayari pagka-disip? Hindi mo alam. Di ba kaya nga disip eh? Nadaya ka na, di mo alam. Kala mo tama yung buhay mo, di mo alam, nadaya ka na pala ng kaaway. Kasi bakit? Kasi ayon doon sa sistema ng iyong buhay. So kailangan, marunong tayo mag-evaluate. Asan na ba ako? Wala nang tinawag ako ng Panginoon. Ano na ba yung narating ko? Ano na ba yung nagawa ko para doon sa Panginoon? Ano na ba yung purpose ng Panginoon? Nagawa ko na ba? Nahakbangan ko na ba? Ginawa ko na ba talaga? O hanggang ngayon, ang tagal-tagal ko ng Kristiyano, hindi ko pa rin nagagawa. Ayaw po yung makakasagot nun. Kasi kapag may ginawa ka, merong mangyayari. Amen. Si Apostol Pablo po, hindi po siya tumitigil na gumawa. Pakikiclick nga. Susunod. Okay. Ang sabi niya po dyan, pakibasa nga po. Common mistake is when we plan according to our own. Okay. The common mistake is when we plan according to our own will. Mistake po yan. Nagpaplano ka sa sarili mo. Paraan. Ano ba yung sinabi doon sa Kawikaan 3:5-6? Actually, tinuro ko pala sa mga kabataan. Yung tinuturuan ni Nanay Loli. Ano po? Okay. Di ba? Ang sabi niya, kay Yahweh ka magtiwala, buong puso at lubusan. Merong warning. Ano yung warning? At huwag kang mananangan sa sariling karunungan. Dinalahan ka na nga eh. Kasi bakit? Kasi, ano ba yung Proverbs? Book of Wisdom. Kaalaman yan, karunungan. Ano po? Na nagtuturo sa'yo kung ano yung tama mong gawin. Ang sabi pa niya, siya ay isang guniin sa lahat mong balak at kanya kang itutupak sa lahat ng iyong lakad. Ano ibig sabihin? Dapat pala everyday sa pagplano mo, hindi ikaw yung sa sarili mong paraan, isinasanggunin mo pala dapat sa Diyos. Bawal gagawin mo, isanggunin mo sa Diyos. Lord, gagawin ko itong bang. Alam niyo po, kung ang gagawin mo yung mga bagay sa mundo, i-reject at ano talaga yun ni Lord, itutuwid ka talaga. Di ba? Lalo meron nagsasuffer. Yung gawain, nagsasuffer. Ano ho? Sa paggagawa naman po natin, wala naman po tayong mga bayad. Tama? Okay. Wala tayong bayad. Kasi bakit? Kasi ginagawa natin yan para sa Panginoon. Hindi nyo po yung ginagawa para sa akin. Di ba? Hindi nyo yung ginagawa para kanino man. Hindi nyo ginagawa para sa IRM. Ginagawa nyo para kay Lord. Paglilingkod natin kay Lord, ang pinag-uusapan po dyan. Sabi niya po dyan, pakibasa po. Okay, Paul had a healthy spiritual mindset. Meron daw siyang malusog na spiritual na kaisipan. Okay, paano lumusog yung mindset niya, spiritual mindset ni Apostol Pablo? Ang susi, magbabad siya sa salita ng Diyos. Lagi siyang may panahon mag-aral. Actually, talagang mahilig siya mag-aral eh. No? Hindi lang yun, meron siyang panahon manalangin. Okay, meron siyang panahon mag-gather ng mga tao. Yun po yung sa mga gawain. Ano nangyari sa kanya? Nagpunga. Nagkaroon siya ng tamang kaisipan. At yung kaisipan niya yun, kahit ano man yung maranasan niya, hindi nagbabago yun. Ano man yung maranasan niya, alam niya yung purpose ng Diyos. Alam niya yung kanyang gagawin. Ang tao kung hindi alam yung gagawin, kapag nakaranas ng pagsubok, nawawala sa church. Nagde-deteriorate yung faith. Hindi mo malusog yung spiritual mindset nun. Kasi bakit? At totoo lang, di naman talaga nagbabad sa salita ng Diyos yun. Kasi pag nagbabad ka sa salita ng Diyos, tutulungan ka ng salita ng Diyos na maging malakas, maging matatag, maging tama ang iyong desisyon na gagawin. Ang sabi niya, inihahanda niya ang kanyang sarili para sa mga plano ng Diyos. Ginagawa niya ng tama ang mga plano ng Diyos sa kanyang buhay. Okay. So tandaan po natin, pag mali yung ginagawa natin, it affects yung buhay po natin. Amen? Even the ministry, sa maling desisyon na ating gagawin. So kailangan talaga yung choices sa buhay natin maging tama. Di ba? Ano ba yung tamang pagpili? Kung papipiliin ka, may bagay kang gagawin sa mundo,
Makikinabang ka? O bagay na gagawin mo sa Panginoon? Di ba? Nahihirapan ka? Pero at the end of the day, mararating mo yung plano ng Diyos, ano yung pipiliin mo? Ano pong pipiliin natin? Yung madali? Gusto natin easy? Alam niyo po, yun yung problema. Kaya alam niyo, maraming naloloko sa panahon na ngayon. Ganito kasi, gusto ng tao easy money. Tama? Kasama sa mga, ano ba yung mga scam, ang daming gagaling ng mga nag-i-scam eh. Di ba? Yung mag-i-invest ka tapos, wala ka lang. Ang ganda ng presentation, di ba? Invest ka ng pera. Una, ang utak nila eh. Papadamahin, ano po pala, pinapadama ng 3 beses. Di ba, nag-invest. Ano nila ng 3 beses? Makakatanggap ng 3 beses. Eh syempre, isipin ngayon ng tao, totoo pala. Kasi bakit? Kasi merong, bumalik, hindi nila alam, investment ng scammer yun. O sasabihin niya ng nakita mo naman, nakita mo naman ma'am, na yung po natin hindi peke kasi kita nyo naman ilang beses na kayong umubra. Why not gawin yung mas malaki? Kasi yung una pakin lang yun eh. Hindi pa naman mag-i-invest. Alam niyo po ba, nag-i-invest na sila milyon. Pag-invest na ng milyon, goodbye, million. Kasi bakit? Gusto kasi ng tao, easy money. Hindi mo lang pinagpaguran yun eh. Di ba? Okay. Tsaka hindi masarap gastusin, hindi mo pinagpaguran. Di ba? Okay. Kaya nga po sa atin, nag-i-invest po tayo doon sa ginagawa natin sa Panginoon. Na-enjoy po natin yan kasi bakit? Kasi pag ikaw ay nakapag-win ng tao, na-sharean mo siya ng gas, may nilagakan mo siya, nag-grow siya, iba po yung reward, iba yung saya na nararamdaman mo. At dapat naman doon talaga tayo nakapokus kasi yun naman talaga yung pinagagawa ni Lord. Amen. Dapat binibigyan po talaga natin yan ng panahon. Bagamat may mga bagay tayong ginagawa, kailangan natin magtrabaho. Tama naman po yun, di ba? Magtrabaho ka. Pero huwag mong ubusin yung oras mo sa trabaho. Huwag mong ipako yung sarili mo sa trabaho. Ang maging priority mo sa buhay si Lord. Amen. Dapat meron ka laging panahon kay Lord. Ito po yung lagi kong tinuturo. Ulitin ko ulit. For the sake ng mga kabataan dito na magtatrabaho. Lagi kong sinasabi, kapag ikaw mag-a-apply ng trabaho, maraming offer dyan. Sa panahon ngayon, mag-offer sa'yo, offer ka ng malaki, pero kapalit, meron kang pasok ng Sunday. Di ba? Ang maling desisyon na ginagawa ng Kristiyano, ginagrab niya. Okay. Tingin nyo tama yung desisyon niyang ginawa. O mali. Mali yun. Kasi bakit? Pinagpalit mo yung araw para sa Panginoon. Ang tanong, sino ba ang nagbe-bless? Yung ba pinagtrabahuhan mo? O yung Diyos na lumikha sa'yo? Sino dapat unahin? Kasi pwede ka lang pumasok na walang bakit ka magpapatali dun sa Ngayon, ano yung package nun? Patayan pa na ng palataya mo. Mamamatayan pa na ng palataya mo. Kasi bakit? Wala ka ng time. Napakahalaga po na i-priority natin yung time kay Lord. Pag pumasok ka, ikaw na kabataan, nag-a-apply ka, ang piliin mo, yung trabaho, walang pasok ng linggo para hindi ka tali. Para may time ka pa rin kay Lord. Amen. So kasi tinanong din sa akin yan eh. Parang naging speaker yata ako sa dito sa LS, sa Lungsod Silangan. Doon pinag-uusapan doon sa parang yata yun na hindi pa worship service eh. Parang Bible study. So tinanong ako. So yun sinagot ko. Sabi ko, ito po yung mali natin. Kasi nagdidesisyon tayo ayon sa sarili natin. Tapos tayo rin yung nahihirapan. Di ba? Kasi kahit ipag-pray ka ng ipag-pray ng mga nasa loob ng simbahan, tani ka na rin eh. Ang kailangan mo doon, makalis ka ron. Di na manap ka ng trabaho, walang pasok ng Sunday. Wala ba ritong trabaho na walang pasok ng Sunday? Meron ba hanggang Friday lang eh, di ba? Oo. Kasi, namali ka ng desisyon. Hindi mo binigyan ng halaga yung pinaka-importante. Alam niyo po, ulitin ko lang po yung
Yung, eto narinig ko lang na share sa akin eh. Yung member yata ni Jack Jari, Bubal. Ayan. Parang naging speaker na natin yung dito. Yung mga babae kong tangkad na malaki na Black Beauty po. Yan. So yung meron daw isang kabataan sa kanila, professional po yung kakagraduate lang. Nag-apply ngayon. Ano po siya? Baista. Baista po siya. Sino bang baista natin dito? Si Albert. Ayan. Baista siya. Ngayon, magka-apply siya ng trabaho. Ano siya eh? Para yata IT yung natapos niya. Nag-apply po siya. Sabi niya doon sa ano, nung tinanong ng pastor no ni Jack. Sabi ako, kumusta yung pag-apply mo? Ay, Jack, good news. Sabi niya, may in-offer sa akin, malaki ang sweldo. Sabi niya, ganito kikitaan. Wow, ang laki naman. Ang bad news, Jack, sabi niya, may pasok ng linggo. Ang sabi niya, hindi ko tinanggap. Kasi sabi niya, mas importante sa akin, nagsaserve ako kay Lord. Kasi si Lord din naman, sabi niya, magbibigay sa akin ng trabaho. So sa madaling salita, nireject niya. Alam niyo po, binigyan siya ng trabaho ng Diyos, mas maganda pa doon sa in-offer sa kanya ng una. Why? Kasi in-honor mo ang Diyos. Kapag meron tayong ginagawang bagay sa Panginoon, isinasaalang-alang natin, hindi yung kinakalimutan ng Diyos. Bibigyan ka pa niya ng mas malaking oportunidad. Huwag mong i-grab yung pinapain ng kaway. Tapos, ang kapalit yung spiritual na buhay mo. Di ba sinabi na nga sa Biblia, anong pakinabang ang matutulog sa akin kung makamtan ko man ang buong kayamanan ng buong mundo, ngunit ang kapalit naman ay ang aking kaluluwa. Di ba sinabi sa Bible yan eh? Pero, ang nakakalungkot sa panahon ngayon, ganun na po nangyayari. Ino-offer na ng mundo yung kayamanan, pangangailangan. At dahil ikaw ay mababaw sa pananampalataya, di ba, libang ka ng liban sa, hindi mo pinapansin yung pagde-devotion mo, hindi mo pinapansin yung prayer mo, hindi ka rin dumadalo sa gawain, mali talaga ang magiging desisyon mo. Kasi, mas mananaig yung tukso nung pag-o-offer sa'yo ng ganung halaga kung kayo magtatrabaho. Kaya, itong salita ng Diyos ay napakahalaga. Ano po? Na maunawaan po natin. Okay, next slide please. So meron po siyang, ano po yun? Yung muna, healthy spiritual mindset. Pangalawa, sabi niya dyan, pakibasa nga po. Always stay positive. Okay, Paul always think positive. Ang ginagawa ko ngayon, nililimot ang nakaraan at sinisikap na makamtan ang nasa hinaharap. So ano man yung problem na dumating po sa kanya, iniiwan niya lang. Hindi niya kinakarga. Ang problema kasi ng mga Kristiyano ngayon, kinakarga natin yung problema, hindi natin inililay down sa kamay ng Diyos. Gusto mo makapagpahinga, di ba? Sinabi na nga ni Lord eh. Di ba? Magsiparito kayo sa akin, kayong lahat ng napapagal at nabibigat ang lupa at kayo ay aking magpapahingahin. Pero may sinabi pa doon. Di ba? Pasanin nyo ang aking pamatok at mag-aral kayo sa akin. Ako'y maamot, mababang loob at makakasumpong ng kapahingahan ng inyong kaluluwa. Okay. Grabe, no? Sabi ni Lord, pagpapahingahin ka pero may ilalagay pa lang. Okay, alam niyo po yun, yung tinutukoy niya po doon ay yung pag ikaw ay lumapit sa Panginoon, kailangan mo ng kanyang salita. Kailangan mong sumunod. At sa iyong pagsunod, tinutulungan ka ng Panginoon na magawa mo siya. Kasi yung nag-aararo po doon, dalawa po yun. Isang bakang veterano, isang bakang baguhan. Yun yung ginamit na example ni Lord. Si Lord, yung magtuturo sa'yo pag lumapit ka. At yung pamatok na ibibigay ni Lord, sabi niya magaan. Ano yun? Yung kanyang salita. Yung iyong pagsunod. Yung iyong pagtupad doon sa naisin ng Panginoon. At habang ginagawa mo yun, nagkakaroon ng kapahingahan ng iyong kaluluwa. Ang binibigay po nito, hindi po stress. Hello? Kung nai-stress kayo,
ito yung gamot. Kung nag-aalala kayo sa future, ito yung gamot. Kung nag-aalala kayo sa buhay nyo, ito yung solusyon, ito yung gamot, ito yung kailangan. Pag nagbabad ka rito, masusolve lahat. Hello? Masusolve lahat. Kasi, bakit masusolve? Pag binasa mo yan, tuturuan ka ng Diyos, gawin mo siya. Di ba? Pag sunod ang tinutukoy dyan, pag-una sa Panginoon. Ano yung pinangako niya sa Matthew 6:33? Seek ye first the kingdom of God. Ano ba tinutukoy doon? Kung naiintindihan natin. And all these things shall be added unto you. Paggawa mo sa kaharian ng Diyos. Sa kingdom of God. Maraming trabaho. Naalok ka ni Lord. Unahin mo yan. Yung pinagagawa ko. Yung pangangailangan mo, sabi niya, daragdag ko na lang yan. Okay. So, yun yung mistake, na nangyayari. So, sa atin, mahalaga po, no? Nagkaroon tayo lagi ng positibong kaisipan. So, ano man yung bagay na dumatay, huwag mo isipin pinabayaan ka ng Diyos. Amen? Kasi, merong pinaparana sa iyo ang Diyos kasi merong gagawin sa iyo ang Diyos. Okay? So, ganito po yan mga kapatid. Pagka nakakaranas ka ng mga pagsubok, dalawang bagay yan. Sinusubok ka ng Diyos, ang iyong pananampalataya, o itinutuwid ka ng Diyos sa buhay mo. Dapat pag-isipan mo yun kung saan yung tinuturo ni Lord. Tsaka si Lord naman magre-remind sa iyo sa buhay mo. So, merong equipping, merong gusto ng Diyos na baguhin sa buhay mo. Merong gustong gawin ng Diyos na maranasan mo sa kanyang buhay. No? Sa pamamagitan niya sa iyong buhay. Sabi niya dyan, kailangan niyang magpatuloy. Amen? Kailangan natin magpatuloy. Amen? Amen. Okay. So, kung sa simbahan pa lang, di ka makapunta, paano ka makakapagpatuloy? Di ba? Simbahan pa lang ito, mga kapatid. Napakadali pa lang pumunta rito. Papaano pa kaya yung mga ipapagawa pa ni Lord? Kung dito, hindi natin ma-perfect, papaano pa kaya yung iba? Nagets niyo po ba? Pag sinabing kailangan magpatuloy, ano man yung challenges, tuloy-tuloy po tayo. Amen? Walang nakakahadlang. Amen? Ang sabi niya sa pangalawa, kailangan niyang harapin ang bawat araw. Okay. So, next slide please. Okay, ito po yung pangalawa. Pakibanggit nga po. Right action. Ano po yung kanina? Right mindset. May mind na kayo. Ano kailangan? May action. At kailangan tama. O, diba? Okay, ito naman, right action. Kasi kaya natin nilalagyan ng right. Kasi ang gusto ng Diyos, tama yung gagawin natin. Kasi pwede may action na mali. Tama? Pero pag right action, ang po yan. Parang yung salitang, practice makes, ang sabi po? Practice makes perfect. Pero nireject po yun. Hindi daw tama. Kasi pwede yung pinapractice mo, hindi tama, kaya hindi mo na perfect. At tama daw na word. Right practice makes perfect. Yan yung tama. Pag tama yung ginagawa mo, makikinabang ka, gaganda yung may pakinabang. So dito, right action, ano ba yung kasunod yung word? Moving forward to the goal of your life. Dapat kang gumalaw, dapat kang merong gawin. Amen. I-push mo yung sarili mo. Amen. Sabi niya dyan, nagpapatuloy. Ano ba yung word na nagpapatuloy? Ano yan ibig sabihin yan? Continuous. Di ba? Hindi humihinto. Ibig sabihin, kaya nga po nagpapatuloy eh. Di ba? Halimbawa, pag sinabi kong nagpapatuloy yung daloy ng tubig. Ano yun? Huminto yung tubig o hindi? Hindi, tuloy-tuloy. Ibig sabihin, walang putol. Ang ibig sabihin, dire-diretso. So, nagpapatuloy nga ako tungo sa hangganan. Upang kamtan ang gantimpala ng pagkatawag sa akin ng Diyos sa pamamagitan ni Kristo Jesus. Next slide, please. Okay. So, ano po sabi dyan? Taglay sa Apostol Pablo ang pananampalataya sa bawat paghakbang. Okay. So, taglay ni Apostol Pablo ang pananampalataya sa bawat paghakbang. Kailangan po natin yan may faith.
Amen. May gagawin tayo sa church, my faith. Huwag nyo lagi pangingibabawin yung yung kaisipan ng mga Israelita. Ay, ang hirap niyan. Hindi natin kaya yan. Ang tawag po doon, slave mentality. Mentalidad po yun ng mga Israelita eh. Hindi natin kaya yan. Matatala tayo dyan. Sa loob ng church, ay naku, hindi natin magagawa yan. Diba? Nauna pa yung, meron ka na kagad negative ka kagad. Sino ba yung nagsabi ng negative? Okay, tama yun. Di ba? Pag negatibo, wala ka na magagawa. Tandaan niyo po, ang taong negatibo, huwag kang makipag-usap sa taong negatibo. Wala kang mapapala. Lahat na sasabihin nun, negatibo. Kasi bakit? Yun yung product ng kanyang kaisipan na negatibo at kanyang puso, negatibo. Hindi kanya matutulungan mag-improve. May tatanong ka lang ito, negative pag isasagot. Kaya nga napakahirap pag negatibo ang tao eh. Dapat ang tao, positibo. Amen. Sabi niya, taglay ng Apostol Pablo ang pananampalataya sa bawat paghambang. Ang landas na kanyang tinatahak ay landas na puno ng madali ba? Hindi. Maraming pagsubok. Pero ang kagandahan, nagpapatuloy siya kasi bakit? Wala naman kasing permanenteng pagsubok. Yung mga karanasan, pansamantala. Pero yan, pwede ang maging pansamantagal. Depende kung paano sistema yung ginagawa mo sa buhay mo. Ikaw ba, gusto mo ba tumagal? O gusto mo ma-overcome na? O, di ba? Depende yun. Kung paano mo ititrick yung mga bagay-bagay sa buhay mo. Ang sabi niya dyan, ang landas na kanyang tinatahak ay landas na puno ng pagsubok. Kailangan niyang italaga ang kanyang sarili at mag-sakripisyo. So, yung right action. Sa right action na gagawin po natin para sa Panginoon, meron talagang sakripisyo. May pagsasakripisyo tayong gagawin. Di ba? Isa magsasakripisyo yung bulsa mo. Kasi nag-invest ka ng pera. Di ba? Okay, huwag po tayo maging ganon. Tandaan niyo po, pag naglilingkod tayo kay Lord, huwag kayong ganon. Ako po, hindi ako nagtuturo ng ganon. Nagtuturo ako ng ganyan. Alam mo, marami akong tinulungan, pero hindi ko na po sasabihin sa inyo. Yung mga tao na nakakaalam. Minsan pera ko na lang, pero pag nangailangan ng tulong, ibibigay ko. Kasi, mas maganda yung tumutulong ka. Mas ipe-prepare ni Lord yung blessing sa'yo. Amen? Pag ganun po tayo, yan na lang yun. Mga kapatid. Subukan mo nga sumalo, nakaganyan yung kamay mo. Diba? Ibuo sa'yo yung pagpapala, nakaganyan yung kamay mo. May masasalo ka? Wala. Ang nakakasalo po yung nakaganyan. No? Kasi bakit? Bukas palad. Ang Biblia, hindi ka niya tuturuan maging madamot. Hindi ka niya tuturuan na maging ganun ka. Tuturuan ka niya maging open. Kasi bakit? Kasi gusto ka mag-bless pa ni Lord. Amen. So, sabi niya, kailangan niya italaga ang kanyang sarili at magsakripisyo. May mga pagsasakripisyo talaga sa lahat po ng ating ginagawa. Next slide. Okay. Panghuli po. Pakibasa nga po. Right perspective. Ano po yung kasunod? Looking all things according to God's O, tandaan niyo lang po yung tatlo. Ano yung una kanina? right mindset. Ano yung nakapaloob sa right mindset? First, o, basta yun na yun. Okay. Tandaan niyo lang po yan. Dapat yan yung natin, lagi sa sarili natin, no? Yung una, ano yung una? O, balikan muna natin, recap. Right? Mindset. Right mind? Okay. Okay, ito yung una, di ba? O, pangalawa. Pinalikan pala ni Yung pangalawa, anong pangalawa? Right action. Ano yung nakaano dyan? Moving forward to the goal of your life. So yung right action, para yun dyan. Pamuli, right perspective. Okay, pag sinabi perspective, naiintindihan niyo po ba yung perspective? Ganito po yung perspective kasi ano po ako draftsman. Ang perspective, halimbawa, may planong ginawa, yung katapusan, kabuuan. Yun po yung perspective na tinatawag. Kaya pag tanong ka ng plano, ay ganda, ano ba yung saan ba yung kwarto? Paano ba yung niyan? Patingin nga yung perspective nung plano. Papakita sa iyo ng arkitekto yung kabuuan. Ayun po yung perspective. So, right perspective.
dapat tama yung pagtanaw natin sa kabuuan ng plano ng Diyos. Amen? Ang sabi niya, looking all things according to God's plan. Tignan natin lahat ng bagay ayon sa plano ng Diyos. Kasi para mo maintindihan. Amen? Dapat alam mo yung plano ng Diyos kasi ganito, pag ikaw tumingin ka ng plano at hindi mo pa tinitingnan yung perspective, hindi mo maiintindihan po kasi ito yung pintuan, gagawa ng design, gagawa ng sukat, ito yung floor plan, mag-excavate dyan, maglalagay ng foundation, maglalagay ng bakal, di mo pa maintindihan eh. Ganun din yung buhay natin. No? Inaangkop ng Diyos, may sistema. May ginagawa ang Diyos sa bawat karanasan. Sa bawat ginagawa natin, meron nangyayari. Binubuo ng Diyos yung kanyang plano, binibuild niya hanggang sa buhay natin, unti-unting mabuo yun. At dapat, alam natin yon na yun yung gagawin ng Diyos. Yun po yung perspective. Ito yung magiging kabuuan. At yan naman, ipinapatanong sa atin ng Diyos. Pag tinignan mo yung Bible, ito yung gusto mangyari ng Diyos. Dapat, tama yung perspektibo natin sa ating buhay. Hindi tayo nawawala doon. Huwag mo ipagbalik yung perspektibo ng Diyos sa perspektibo ng mundo. Mawawala ka kay Lord. Ma-attract ka kasi doon. Sabi niya, ganyan ang dapat na maging isipan ng matatag na sa pananampalataya. Next slide. Okay, pakibasa nga po. Lala ka energy. Paglago ay ang pagkaunawa sa mga layunin ng Diyos. Okay, kasabay ng paglago ay ang pagkaunawa sa mga layunin ng Diyos. Kapag hindi ka lumalago, hindi mo mauunawaan yung layunin ng Diyos. Kaya nga meron tayo, ano ba yung ginagawa po natin? Meron tayong devotion. Ang devotion natin, brasuhan pa. Huwag po sanang ganon. No? Buhay niyo yan. Kayo makikinabang. Pag nag-devotion ba kayo, kami pa ang lalago? Di ba? Hindi. Ikaw, huwag mo katamaran. Di ba? Pag may pupunta kang swimmingan, madaling araw pa lang, naka-ready ka na, gabi pa lang nagre-ready ka na, excited ka. Di ba? Bakit yung excitement natin sa Word of God wala? Dapat buhayin po natin yung excitement na yun. Yung excitement na yun mangyayari kapag hingi namin kay Lord, Lord, bigyan mo ako ng uhaw sa salita mo. Yung maramdaman ko na excited ako lagi na gagawin. Hinihiling po yun. Amen? At kapag ginawa mo yun, tinuloy-tuloy mo, excited ka na yan. Tingnan niyo po si Brother Boy. Di ba? Talagang puno yung GC po natin ng kanyang devotion. Okay. Walang panya eh, di ba? Nakatuwa. Walang panya. So, tingin ko pagka hindi mo na pinag-devotion si Brother Boy, mamamatay na to eh. Hindi, ganun na. Kasi iba na yung pakiramdam niya, yung naging lifestyle niya na. Naging buhay niya na talaga. At tingin ko kung tatanggalin mo sa kanya, malulungkot si Brother Boy eh. Hindi na mag-aasawa yan siguro. Okay. Pakiclick yung next slide. Ay, sandali. Di pa pala natin nababasa. Pakibasa niyo nga po. Okay, tandaan niyo po yan. Hindi ka dapat nahihiwalay ng salita ng Diyos, kundi nananatiling naka-ugnay. Sapagkat ito ang nagbibigay liwanag sa ating puso at isipan upang maunawa ang lubos ang kanyang mga pagwala yan, imposible. Maunawaan mo. Hindi magiging malinaw, magiging malabo. Meron pa ba? Wala na, ayun yung paghuli. So mga kapatid, sa buhay po natin, bilang mga mananampalataya, meron tayong destination. Para marating natin ang tama, maayos, yung tatlong bagay po na yon. Okay. Ano yung una? Right mindset. Pangalawa, right action. Panghuli, right perspective. Gawin po natin yan. Amen? At kapag ginawa natin yan, si Lord, yung plano niya mangyayari, lalago tayo sa pananampalataya, magagamit po tayo effectively, mightily and effectively ng Panginoon. Sino rito yung gustong magamit ng Panginoon talaga? Yung talagang gusto niya talaga na magamit na lubos ng Panginoon sa buhay niya. Mangyari yung gusto ng Diyos sa buhay niya. Kung gusto po natin, tayo po tayong lahat, tayo po ay manalangin. Yun po. Lord, sa umaga po ito, salamat
sapagkat ang salita mo po ang siyang liwanag, Panginoon, ng aming puso't kaisipan upang maunawaan, Lord, ang kahalagahan ng mga plano mo po, ng mga purpose mo po sa aming pong buhay. Lord, gaya ni Apostol Pablo, pinapag-aralan po namin, itanim mo po, Lord, sa pinakamatabang bahagi ng aming puso. Magkaroon kami, Lord, ng right mindset. Magkaroon kami, Lord, ng right action. Magkaroon kami ng right perspective. Lord, sa iyong mga panukala, sa iyong mga pinagagawa, sa pagkatawag mo po sa amin, huwag mo pong hahayaan na maligaw kami. Huwag mo pong hahayaan na maiba sa aming buhay yung naisin mo. Kundi, Lord, yung naisin mo po ang mangyari. Sapagkat ito po ay para sa kapakanan po namin. Ito po ay para mapagpala mo kami, Lord. Ma-bless mo po yung aming buhay. Ikaw ang Diyos na kumilos. Pahalagahan po namin. Isang buhay po namin itong napag-aralan po namin sa paglago at paglalim pa namin sa pananampalataya. Lord, dalangin ko po yung aking mga kapatid. Yung kauhawan, Panginoon, sa iyong pong mga salita, napakahalaga. Magkaroon silang lagi ng uhaw, magkaroon sila ng time ng pag-aaral ng iyong salita. Daily devotion, magkaroon ng time sa pananalangin. Prayer life, Lord God. Magkaroon sila ng pag-i-invest ng time sa pananalangin. At gayon din, Lord, yung kasipagan sa pagdalo sa gawain. Ikaw ang Diyos na kumilos, ikaw ang Diyos na gumawa. Ang iyong kapangyarihan, maranasan po namin. Salamat po sa iyong mga salita at ang kapangyarihan ng salita mo po ito ang siyang humubog sa aming puso't isipan. Gaya ni Apostol Pablo, magamit mo po ang aming buhay. Lumago kami, mag-mature kami sa aming pananampalataya. At maabot po namin yung purpose na nais mo po sa aming buhay. Para sa kapurihan at kalulagyan ng iyong dakilang pangalan. Maraming pong salamat sa oras nito. Sa pangalan ng aming Panginoon Jesus. Amen. Amen. God bless you po. Sige po, sa sandali po ito, tayo po ay nagako na po sa ating pong pag-aalaala sa hirap at sakit ng Panginoon sa ating po Santa Cena. Pwede po bang pakidala po dito po sa harapan? Pakihawakan na lang po yung pa kasi yung pa po yan humihiba na dito. Yan, sa ilalim po. Sige po mga kapatid, sa sandali pong ito, tayo po ay nasa panahon ng ating pong pag-aalaala sa hirap at sakit ng ating Panginoon. Narito po ang mga tinapay at ang inumin. Ang tinapay ay sumisimbolo sa katawan ng ating Panginoong Jesus. At ang inumin naman ay sumisimbolo sa kanyang dugo na nabuson sa Kalbaryo sa ikalilinis at ikapagpapatawad ng ating pong mga kasalanan. Gaya po ng sinasabi ng Biblia na sa ating pagtanggap at pag-aalaala po sa ating Panginoon, bago po tayo tumanggap ng tinapay at inumin, ay napakahalaga po ng ating pagsisiyasat sa ating sarili. Kung meron man po tayong nagawang mga kasalanan, pagkukulang, o mga bagay na nagawa natin nakasakit sa ating kapwa. Sa mga sandali pong ito, alalahanin po natin yung ating mga pagkukulang, ating mga kasalanan, ating hingin ng tawad sa Panginoon. Bibigyan ko po ang bawat isa ng ilang minuto upang ipahayag sa Panginoon yung mga pagkukulang o kasalanan man na mayroon po sa ating buhay. At pagkatapos po ng ilang minuto, ay ating pong ihilingin sa ating mga kapatid na naroon dito, na ating mga elders na pangunahan, pangunahan po tayo ng panalangin ng pangkapulungan paghingi po ng tawad. Sige po, ang bawat isa ay tumakot po sa pagdidili-dili, magkaroon ng ilang minutong pananalangin
Sige po, hiningin po natin kay Nanay Daling ang panalangin ng kapulungan. Mang banal na makapangyarihan sa lahat. Narito po kami, tiklop tuhod na dumudulog sa iyong harapan. Ama, ano man ang aming pagkukulang, ano man ang aming mga kasalanan, patawarin mo po kami. Linisin mo kami ng iyong banal na dugo upang dapat sa iyong harapan. At sa oras nga ito, ang tinapay at ang iinumin ay simbolo ng dugo at katawan mo na nabayubay ka sa cross upang tubusin ang aming mga kasalanan. Ama, ikaw ang Diyos nga banal, ikaw ang Diyos nga dakila, at kahanga-hanga ang iyong mga gawa. Marami pong salamat sa oras nga ito at binabalik po namin ang kapurihan sa pangalan ng iyong anak na si Jesus. Amen and amen. Sige po mga kapatid, sa sandali pong ito, sama-sama po tayong itaas ang ating mga kamay at ipanalangin ang ating mga tatanggapin po ito. Lord, sa umaga po ito, kami po ay nagpapasalamat. Di man kami karapat-dapat sa iyong pag-ibig. Ay minarapat mo, Lord, na kami ay iyong iligtas sa pamamagitan ng pag-aalay ng iyong sarili doon sa krus ng Kalbaryo. Inialay mo ang iyong buhay, napayubay ang iyong katawan doon sa krus, minahirapan, nasugatan, upang kami magsigaling sa lahat ng aming karamdaman. Lord, tumigis ang iyong saganang dugo. Sa pamamagitan ng dugo mo pong ito, ang siyang naglinis ng lahat ng aming mga kasalanan. Salamat po sa aming pagkakaugnay sa iyo sa pamamagitan ng aming pananampalataya na ikaw ang aming Panginoon. Ikaw ang ulo ng iglesia, kami ang iyong katawan. Dalangin ko po, Lord, pagpalain mo po kami na ang iyong katawan, ang iyong iglesia, ay gumawang may kahusayan, gumawang may kasipagan, gumawang may sigasig sa iisang layunin upang papurihan, luwalhatiin ang iyong dakilang pangalan. Sa sandali pong ito, sa aming pagtanggap ng tinapay at inuming ito, na siyang sumisimbolo ng iyong katawan at nagpapahayag ng aming pagkakaugnay po sa iyo. Aming hinihiling, Panginoong Jesus, pagpalain mo po ang aming tatanggapin ito. Magbigay, Panginoon, ng muling sigla sa aming pananampalataya. Magbigay ng ibayong kalakasan sa amin, kalakasang espiritual na nagmumula po sa iyo. Magbigay ng ibayong pananaw na makita po namin, Lord, at ingatan namin sa aming buhay ang mga layunin ng pagkatawag mo po sa amin upang kami, Panginoon, bilang iglesia ay sama-samang gagawa upang itaas, parangalan ang iyong dakilang pangalan, upang patuloy na palawakin ang iyong kaharian dito po sa lupa. Gamitin mo po ang bawat isa po sa amin. Sangkapan mo po kami ng iyong kapangyarihan. Pagpalain mo po kami sa aming pagtanggap sa tinapay at inuming ito bilang tanda ng aming, Lord, pakikibahagi, Lord, sa iyong katawan. Purihin ang iyong dakilang pangalan sa pangalan ni Jesus. Amen. Amen. Sige po, atin na pong ipamigay at hawakan niyo lang po muna at sabay-sabay po natin tatanggapin po ang mga inuming po ito. Ang sarap
Sige po mga kapatid, atin pong itaas ang tinapay na ating hawak. Ang tinapay na ating hawak ay sumisimbolo sa katawan ng ating Panginoong Hesus na nasugatan, pinahirapan dahil sa ating mga kasalanan. Sabay-sabay po nating tanggapin